Umabot na po sa mahigit 70 million ang transaction sa loob lamang ng isang buwan sa XRP Ledger or XRPL. At hindi lang yan ang highlight. Ang Chief Technology Officer ng Ripple na si Ginoong David Schwartz ay may malaking plano. Isang personal na inisyatibo para i-upgrade ang XRPL server infrastructure. Pero ano nga ba ang kahulugan nito dito sa mundo ng crypto? At gaano po ito kahalaga para sa hinaharap ni XRP? Kaya yan lamang po ang ilan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Nakikita natin rito ay ang Chief Technology Officer ng Ripple na si Ginoong David Schwartz. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang kanyang plano para sa XRPL. Ayon po sa kanya, ay nais niyang magpatayo ng isang high-performance na XRPL server. Pero linawin muna natin, hindi ito project ng mismong kumpanya ng Ripple. Ito po ay personal niyang hakbang bilang suporta sa XRPL ecosystem. Ang plano po ni Ginoong David ay mag-deploy ng isang production server na may napakataas na specs. Kasama sa kanyang setup ang isang AMD 9950X na processor, 256 gigabytes na RAM at mabilis na NVMe storage or NVMe storage. Ang server na ito ay ilalagay po sa isang data center sa New York na may unmetered 10 GB internet connection. Ngayon ay bakit po kailangan ng bagong XRPL server? Ang layunin po ni Ginoong David ay gumawa ng isang dedicated hub para sa UNL validators at iba pang XRPL connected services. Kapag sinabi po nating UNL or Unique Node List, ito ay listahan ng mga trusted validators sa XRPL network. Ang mga ito ay nag-verify ng mga transaction sa blockchain. Ang bagong server na ito ay inaasahang makatutulong sa pag-observe ng performance ng XRPL network. Magagamit din ito sa pagkuha ng mga datos tungkol po sa behavior ng network. Ngunit, nilinaw rin ni Ginoong David na hindi po siya gagawa ng anumang disruptive testing maliban na lamang kung may matinding dahilan. Ngayon ay ano po ang katayuan ng XRPL sa ngayon? Sa pinakabagong datos mula po sa Dune Analytics ay nalaman natin na tumaas ng husto ang activities sa XRP Ledger. Nitong buwan po ng July lamang ay umabot ito sa higit 70 million transactions. Dahil dito ay umakyat na sa halos 3.83 billion ang kabuang transaction sa XRPL simula nang ito ay ma-launch. Araw-araw ay may average po na 1.8 million transaction. Ibig sabihin ay kahit volatile po ang market ay mananatiling buhay at aktibo ang XRPL. Sunod na katanungan ay lumalaki rin ba ang bilang ng mga users at wallets? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo at nakakabilib po ang datos. Ngayon pong taong 2025 ay mahigit 1 million na bagong users ang nadagdag. Araw-araw ay may 3,000 na bagong XRP wallets ang nadidetect. Sa kabuuan ay lumampas na po ito sa 7 million na active accounts. Ipinapakita po nito na patuloy ang tiwala ng mga crypto users kay XRP at sa kanyang ledger system. At para sa isang decentralized network ay napakahalaga po nito. Yan, kumustahin naman natin ang automated market maker at DEX volume nitong si XRPL. Ayan, magandang balita rin mula sa automated market maker or AMM volume ni XRP. Dahil tumaas po ito ng 17% at umabot po sa 408 million XRP ang nailipat. Samantala, ang decentralized exchange or DEX volume ay tumaas naman ng 21%
na may kabuuang 465 million XRP na volume nitong nakaraang buwan. Ang ganitong mga numero ay indikasyon na lumalawak po ang paggamit kay XRP hindi lamang bilang remittance coin kundi bilang pang trade sa loob ng blockchain ecosystem. Ayan, ano naman po ang papel ng cross-chain activity sa paglago ng XRPL? Hindi rin nagpahuli ang XRPL sa cross-chain integration. Ayon po sa ulat ay mahigit $165 million na halaga ng assets ang nailipat sa mga Ethereum-compatible networks gamit ang Axelar Bridge. Ipinapakita po nito na nagiging tulay na rin itong si XRPL sa pagitan ng iba't ibang blockchain. Sa madaling salita ay sinasabay na niya ang kanyang bilis at mura sa flexibility ng Ethereum. Yan, ang sunod nating katanungan ay ano naman po ang papel ng stablecoin sa XRPL. Ang stablecoin na BBRL na galing po sa Brazabank ay umangat din. Sa loob lamang ng isang buwan ay lumagpas na ito sa $4.2 million na kabuuang halaga na na-issue. Siya ngayon ang pangalawang pinakamalaking Brazilian real-dominated stablecoin sa XRPL. Kasunod po ng BRZ ng Transfero Group. Ang pagkakaroon po ng stablecoin support ay patunay na lalong tumitibay ang practical use ng XRPL sa global finance ecosystem. At ang pinakahuling tanong natin rito ay ano po ang bagong sidechain na EVM compatible ng XRPL. Yan, ito pong June 30 ay inilaunch ang bagong EVM compatible sidechain na XRP. Isang linggo lang pagkatapos nito ay mahigit 1,400 smart contracts na agad ang nai-launch. Ipinapakita po nito na may matinding pangangailangan para sa isang blockchain na kayang pagsamahin ang bilis at efficiency ng XRP sa flexibility at programmability ni Ethereum. Kaya't inaasahan po na lalong dadami pa ang developers na lilipat o susubok sa bagong ecosystem na ito. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na nakatutok dito kay XRP ay malinaw po ang mensahe. Sa dami ng upgrades at saka growth or paglago na nangyayari sa XRPL, lumalakas po ang case na hindi na lang ito isang remittance coin. Isa na itong powerhouse ng blockchain network na may automated trading, smart contracts, stablecoin integration at saka cross-chain connections. Ibig sabihin, kung tayo po ay investors kay XRP ay mas maraming dahilan ngayon para manatiling long-term bullish. Sa kabilang banda, kung tayo po ay traders, ay lumalawak po ang oportunidad para sa liquidity, volume at arbitrage sa loob mismo ng XRPL ecosystem. At bilang panghuli, ay masasabi ko na ang hakbang ni Ginong David Schwartz ay nagpapakita po ng isang malinaw na sinyales. Ang XRPL ay hindi po natutulog. Patuloy po ang kanyang pag-unlad sa kabila ng tahimik na market. Hindi ito hype-driven, kundi foundation building ang ginagawa. Ang 70 million na transactions ay hindi po ordinaryong numero. Yan ay produkto ng tiwala at aktibong paggamit. At kung totoo mang hindi ito opisyal na project ng Ripple, ay mas nakakabilib dahil ipinapakita nito ang personal na malasakit ng kanyang CTO sa buong ecosystem. Kaya para po sa akin ay dapat lang nating tutukan ang XRPL sa mga darating na buwan dahil maaring ito ang isa sa mga blockchain na biglang sumabog at magpakita ng exponential growth. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.